Magandang gabi po mga kapatid kay Kristo. At dahil gabi na ng Sabado, Happy Sunday po sa inyong lahat. Masigla bati nyo isa't isa ng Happy Sunday. Happy Sunday po, Happy Sunday. Sino sa inyo ang naka-anim na simbang gabi na? Wow, halos lahat. Palakpakan naman natin ang Panginoon na nagbibigay ng lakas sa atin. Alam ko, meron sa inyo nagsisimba ng ulit. No? Magsisimba ulit ng alas 8 o magsisimba ulit mamayang madaling araw. Sino ang nakahigit sa 6 na simbang gabi na? Taas ang kamay. Wow! Ang galing, ha? Oo. Kumplituhin nyo na sana yung simbang gabi. Kasi itong 9 na gabi ay pagdarangal natin kay Maria na dinala si Jesus sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Si Maria, 9 na gabi. Si Maria, 9 na buwan. Tayo, 9 na gabi. So kung kulang ang gabi, anong tawag doon? Premature. Ako naman, ngayong taon, pagdasal nyo, kaya namamalat-malat na ang boses ko. Kasi nagsisimula na ako magkasakit, no? Ngayong taon, 15 ang simbang gabi ko, no? Mas magaan na yun. Last year, 24. Yeah. Pero alam ko, yung ibang kabataan, 27 na simbang gabi. Kasi nga, lahat sinimbahan, no? Inulit-ulit. Parang mabigat ang wish niya. Kaya kung kulang premature ako, yan, anong tawag doon? Overdue. At mga kapatid, tampok sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, ang pagkatao ni San Jose. Si San Jose, ang asawa ni Maria. Technically, asawa na, no? Kasi ganun sa kanila, no? Mag-asawa na, pero hindi pa nagsasama. Ganun sa kanila noon. Kahit mag-asawa na, maghihiwalay pa yan ng tirahan hanggat hindi nahahanda ng lalaki ang bahay at kabuhayan nila. Ganun. So, mag-asawa na, hindi pa nagsasama. Ganun sa kanila. Sa atin, kayo nag-isip, ha? At kahit na takda na silang makasal, technically mag-asawa, si Maria ay natagpuang buntis. At hindi si Jose ang ama. Pag ikaw, ginulat ka ng jowa mo, sinabihan ka na, buntis siya, at hindi mo naman siya nagagalaw ni kailan, anong mararamdaman mo? Sigurado ko si San Jose, nawasak lahat ng pangarap nilang magjowa. Nangangarap na sila, gaano kalaki ang bahay, gaano karami ang anak. Pero lahat ng iyon, nasira sa isang iglap, sa isang masamang balita. At yung pangarap naging bangungot. At anong pinili ni Jose? Noong panahon noon, may dalawa siyang option. Pwede niyang gamitin yung sinasaad sa Deuteronomy. Sabi sa Deuteronomy, kapag ang babae ay natagpuang lumalandi sa lalaki na hindi naman niya asawa, yung kanyang asawa ay pwedeng sumulat ng kasulatan sa publiko, ipaskil at sabihin, itong babaeng ito, hinihiwalayan ko na. At pag ginawa yan ni Jose, anong mangyayari? Itong si Maria, hahatakin palabas ng bahay, ihuhulog sa bangin. Parang kailan lang may nahulog sa bangin, no? Ihuhulog sa bangin at babatuhan ng malaking bato hanggang mamatay. Pero hindi yun ang pinili ni Jose. May pangalawang option, Leviticus.
Ano yung sinabi sa Leviticus? Tahimik na hiwalayan. Pag ginawa yon, yung lalaki, aalis na lang ng tahimik. At sa gayong parahan, walang masamang mangyayari dun sa babae na nahuli na may anak sa ibang lalaki. Anong sabi ng Ebanghelyo? Anong pinili ni San Jose? Yung public divorce o yung quiet divorce? Yung may dokumento o yung tahimik? Anong pinili daw niya? Yung tahimik. Kung ako yan si San Jose, baka nagwala na ako. At kung ginawa ko yun, baka napahamak ang mag-ina. Napaslang si Maria at si Jesus. Wala tayong Pasko ngayon. Buti na lang, hindi ako si Jose. O bagamat Joseph ang pangalan ko. Anong pinili ni Jose? Tahimik. Tahimik. Mga kapatid, bahagi ng kwento ng Pasko ang katahimikan. Isang bagay na matututunan natin kay San Jose, ang kabanalan ng katahimikan. Kasi akala natin, ang Pasko ay totoong Pasko lang kapag maingay. Gusto natin maingay ang Pasko. Kailangan may malakas na tugtugan. Kailangan maingay ang mga taong naglalakad at kung ano-anong ginagawa. Kailangan maingay ang mga mall, pati mga ilaw. Kailangan maingay. Kailangan kumukuti-kutitap, kumukurap-kurap. Pati sa gobyerno, kurap-kurap. Yan. Kailangan maingay, maingay. Akala kapag Pasko, dapat maingay. Hindi. Kasama sa kwento ng Pasko, ang katahimikan. Kaya nga, may kanta tayo, di ba? Silent night, holy night. At sa Tagalog pa, ang gabi ay payapa. Lahat ay tahimik. Ay. Minsan kasi may narinig na ako, nagre-reklamo. Sabi niya, Father, ano ba nung Pasko na ngayon? Kulang naman yung nilagay ni Mayor ng mga ilaw-ilaw kulang yung inabot sa amin na ayuda. Kulang ng paandar. Hindi. May ingay o wala, may Pasko. Amen? May paandar o wala, may Pasko. At mas totoo pa nga ang Pasko kung papasukin natin ito ng tahimik. May mga bagay sa buhay na pinapasok dapat ng tahimik. Kapag may mga misteryo na dumadating sa buhay natin, may mga misteryo na ang angkop na tugon ng tao, ang angkop na tugon, ang wastong tugon ng puso ay manahimik. Baka kapag nag-ingay tayo, aalpas ang bendisyon, lalagpas ang misyon. Pero kung marunong tayong manahimik, mas mapapansin natin ang biyaya at paanyaya ng Panginoon. Parang ano yan parang tubig sa lawa. Kapag yung lawa, laging ginugulo-gulo, at maingay, hindi mo makikita ang ilalim. Pero kung ang lawa ay tatahimik, yan, makikita mo ang tunay na lalim ng mundo. Narinig ko tuloy yung isang asawa. Sabi ng anak sa kanya, Tay, kawawa naman po kayo, narinig ko kayo. Sabi ni nanay, 1 buwan kanyang hindi kakausapin.
Sabi ng tatay, oo nga, nalulungkot ako eh. Sabi ng anak, talaga, nalulungkot kayo? Hindi nga kayo kakausapin ni nanay, di ba yun ang masaya para sa'yo? Sabi niya, nalulungkot ako kasi huling araw na ngayon. Bukas, tapos na ang isang buwan. Magsasaulitan na ulit ang speaker. Hindi, no? Magiging banal ang mga salita kung may kasamang katahimikan. At ang katahimikan, hindi lamang panlabas, kundi maging sa kalooban. Minsan kasi pag nag-uusap tayo, kausap natin ng tao, pero ang ingay ng isip natin. Ang dami nating iniisip kasi nag-iisip tayo ng isasagot sa kanya. Ano bang isasagot ko dito sa tanong ng asawa kong ito? Ano bang isasagot ko sa tanong ng anak ko? Hindi. Sa halip na isipin ang isasagot, isipin mo lang yung sinasabi niya. Patahimikin mo ang iyong isip at diwa. Bahagi yan ng tunay na Pasko. Si Jesus, pinakita niya sa krus ang halaga ng katahimikan. Sa dulo ng lahat ng kanyang huling mga salita, pinili niyang manahimik. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tuturuan ko kayo ng tahimik na palakpak. Paano tumahimik na palakpak? Ganito, yan. So lahat tayo, tahimik na palakpak. Tapusin ko sa isang kwento. Okay lang ba? Overtime na tayo, pero gutom na ba kayo? Sige, di naman, wala naman kayo magagawa. Ano? Sino sa inyo nakakilala kay Cardinal Tagle? Taas ang kamay. Kay halos lahat, no? Nakwento ko na yata sa inyo ito. Uulitin ko lang sa mga hindi pa nakakarinig. Nung hindi pa ako pari, katulad ako ni brother, no? Ako'y deacon noon. Nag-serve ako sa tabi ni Cardinal Tagle. Nung minsan, sinamahan ko siya sa misa sa Patay, sa may probinsya. At nagmisa kami, no? Ako ang diakono, binasa ko ang ebanghelyo. Pagkatapos ko magbasa ng ebanghelyo, ipahayag ang ebanghelyo, toka naman ng kardinal, siya ang magsisermon. Kilala niyo si Cardinal Tagle, napakagaling magsalita. Amen? Kapagagaling magsalita, no? Minsan, hindi pa siya nagsasalita, naiiyak ka na eh. Ganon siya kagaling. At pag nagsalita na siya, tatawa ka, iiyak ka, no? Dadagukan mo ang dibdib mo at magluluwalhati ka rin nang sabay-sabay lahat. Ganon ang kakayahan talento ni Cardinal Tagle sa pagsasalita. No? At ganon nga ang nangyari. Nagpunta si Cardinal Tagle para magsalita na ng sermon sa Misa ng Patay. Kaso nung magsasalita na, binubuka niya yung bibig niya, pero walang lumalabas. Nai-imagine niyo ba ang Cardinal Tagle na tameme? Walang lumalabas. 3 minuto na, wala pa rin lumalabas. Tapos umiiyak na siya. Nagsisimulang tumuloy isang luha sa mata niya. 5 minuto, ganun pa rin. Nag-iiyakan na silang lahat. At umiiyak din si Cardinal Tagle. 7 minuto na, ganun pa rin. Gusto ko nang tumayo eh. Gusto ko sabihin, wala kang masabi, ako marami. Gusto mo, ako na, umupo ka na lang. Tutulungan ko itong mga nag-iiyakan na to at ikaw kung gusto mo. Para maibsan ang mga luha ninyo. Buti pinigilan ko sarili ko. Tumagal ng mga 15 minutos.
Umiiyak siya, umiiyak sila, ako umiiyak na rin. Lahat kami. At nung mga 15 minutos, nung naibsan na ang luha ng lahat, akala ko magsasalita na siya. Pero bumalik sa upuan. At saka kami nagpatuloy ng misa. Nung nasa sasakyan na kami, pauwi, sabi ko sa kanya, mukhang mahal na mahal niyo po yung namatay at yung mga namatayan. Sabi niya, tumango. Sabi ko, hindi ko alam anong tumapos sa akin. Sabi ko sa kanya, Cardinal, yun po ang pinakamagandang sermon na narinig ko sa inyo. Yung wala kang sinabi. May kabanalan sa katahimikan at bahagi ng Pasko ang katahimikan natin. Amen?